Matinding trahedya ang idinulot na pagsabog ng mga paputok na yan sa Honolulu, Hawaii noong bisperas ng bagong taon. 3 ang patay, kabilang 2 magkapatid na Pinay. Sa ulat ng local media roon, nasa 20 ang sugatan. Di bababa sa 4 ang kritikal, kabilang 3 taong gulang na bata na nasunog ang katawan. Base sa investigasyon, sumabog ang tinatawag na cake o kumpol ng mga tubong naglalaman ng 50 illegal na aerial rockets. Patuloy na iniimbestigahan ang insidente. Pumalo sa mahigit 600 ang naitalang disgrasya sa iba't ibang bahagi ng bansa nitong holiday. Kabilang dyan, ang isang batang nasawi matapos mabundol at makaladkad ng motorsiklo. Nakatutok si John Consulta. Ilang minuto matapos ang pagsalubong sa bagong taon, nakunan ang pagtawid ng 8 taong gulang na batang lalaking ito sa isang kalsada sa Minglanilla, Cebu hanggang sa masagasaan at makaladkad ng motorsiklo. Binawian siya ng buhay sa ospital. Ayon sa ina ng bata, hindi nila namalayang lumabas ng bahay ang anak. Kapag pagpalawa sir sa saon, sakit gapon. Arestado ang rider na sinampahan na ng kasong reckless imprudence resulting in homicide. Tumanggi siyang humarap sa media. Pero ayon sa pulisya, umamin ang suspect na nakainom. Dapat iniiwasan natin yung pagdadrive, lalo na pagkalasing at hindi na kaya, and extra careful. Natagpo ang nakahandusay sa gilid ng kalsada ang asong yan at isang rider sa Tagum City, Davao del Norte. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol ang isang rider nang biglang tumawid ang isang aso. Napunta siya sa kabilang lane at sumalpok sa isa pang rider. Comatose ang isa sa mga rider habang namatay ang aso. Responsible owner ka sa iro, dapat naana siya sa sulod sa inyong balay or sa inyong gate. Dili basta-basta kanabuhian na gani maglatagaw sa dalan kay isa pa na siya sa mga nakakos o kaning disgrasya. Sa Abucay, Bataan, isang delivery truck na may kargang 2,000 sako ng bigas ang tumagilid. Natapon at kumalat sa gilid ng kalsada ang ilang sako ng bigas. Ayon sa driver ng truck, biglang tumagilid ang truck nang dumaan sa palusong na kalsada. Hindi ko po alam bakit biglang tumumba na lang. Kaya, buti nga, walang na-disgrasyang tao. Nasaktan ang balikat ng driver habang nasugatan ang isa sa 2 niyang pahinante. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Isang bus at multipurpose vehicle ang nagkabanggaan sa Matnog, Sorsogon. Base sa investigasyon, kinain umano ng bus ang kabilang linya ng daan kaya bumangga sa MPV. Isang tricycle naman ang umiwas sa banggaan kaya nahulog sa kanal. Walang napaulat na sugatan. Hawak na ng pulisya ang driver ng bus at pinoproseso ang posibleng isasampang kaso. Sa datos ng Department of Health, mahigit 600 na ang mga disgrasya sa kalsada mula noong December 22 hanggang alas 6 ng umaga ngayong January 4. Paulit-ulit ding abiso ng mga otoridad sa mga motorista, gumamit ng safety accessories at huwag magmaneho ng lasing. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Kinumpirma ng Health Department na may isa ng nasawi dahil sa tama ng ligaw na bala sa Davao del Norte. Ang biktima, lalaking working student mula Panabo City na tinamaan sa ulo pasado hating gabi noong mismong bagong taon. Naisugod pa ang biktima sa ospital ngunit pumanaw kinabukasan. Gumugulong na ang investigasyon at patuloy pa rin ang pagtugi sa pagkakakilanlan na nagpaputok ng baril. Isa pang kaso ng ligaw na bala ang naitala sa Dasmariñas, Cavite. Ang biktima, menor de edad na lalaking tinamaan sa kanang mata noong January 1. Kahapon lang umano na-report ang insidente. Dinala siya sa ospital sa Dasmariñas bago inilipat at ngayon na-confine sa Philippine General Hospital. Tumakas naman ang suspect na nagpaputok ng baril. Napagalamang nakatira lang din ito sa kaparehong barangay. Bukod sa stray bullet incident, nadagdagan din ang mga biktima ng paputok. Sa pinakahuling tala ng Department of Health, 771 na ang mga firecracker-related injury mula December 22 hanggang alas 6 ng umaga ng January 4. 27.6% na mas mataas ito kumpara noong nakaraang taon. 3 rito ang namatay. Nais ng Manila LGU na managot ang kinontrata nilang garbage collector. Hindi kasi nahakot mula pa nung pagsalubong sa bagong taon ang tambak ng mga basura sa lungsod. Nakatutok si Jonathan Andal.
Matapos ang salubong sa bagong taon, sangkaterbang basura ang naiwan sa lungsod ng Maynila. Sa Baseco, halos sakupin na ng basura ang kalsada. Tumbong kalsada nila rito, tumpok-tumpok yung mga basura. January 1 pa daw to, mga to nandito, nagsisimula ng mga moy tapos dumadami na yung mga langaw. Nakaka-apekto na raw sa negosyo ng mga nandito, pati na raw sa kanilang halusugan. Nagkakasakit na ako ng ubo, di na ako makahinga. Kung hindi kami magtinda, paano naman ang hanap buhay namin? Humihina ang baga namin pag naamoy namin baho. Yung asawa ko nahihiro na sa amoy. Problema na rin ang langaw sa mga nagtitinda ng pagkain na nasa tapat ng mga basura. Wala ba epekto yan sa karinderya nyo? Pagkain pa man din tinda nyo. Hirang nga langaw, sir eh. Kaya iba nagreklamo na din. Dahil walang nagahot ng basura, araw-araw daw na daragdagan ito dahil may mga nagtatapon pa rin dito. Sinasaway namin, nagagalit sila eh. So nag-aaway pa kayo? Oo, kahanap ka pa ng kaaway. Bukod sa palengke, may tumpok din ng basura sa tapat ng eskwelahan, tapat ng mga bahay, tapat ng mga kainan, pati na ang truck ng bumbero, naharangan na rin ng basura. Paano na kung re-responde sa sunog? Di po makadaan at saka dapat po bigyan ng action to. Pero di lang pala ito problema sa Baseco. Tawid ka lang sa Tondo at nakalinya sa kalsada sa isang bahagi ng Dagupan Street sa Tondo. Ilang araw nang naghihintay mahakot ang mga basurang ito. Nagsorry si Manila Mayor Honey Lacuna. Tinawag niya itong pananabotahe at nangakong papanagutin daw nila ang kontraktor nila sa basura noong 2024 na hindi raw naghakot ng basura noong Kapaskuhan at salubong ng bagong taon. Pagpasok daw kasi ng January 1, bago na ang kontraktor ng Maynila na tagahakot ng basura. Gusto ko lamang po manghinang paumanhin at pangunawa sa ating po mga kababayan. Wala naman pong gusto na tayo ay hindi agad makolekta ang basura. Sa ngayon po, nasa 91 trucks pala ang umiikot sa buong Kamaynilaan. 24 hours po ang ating pangongolekta ng basura ngayon. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng naunang kontraktor. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. 5 ang naitalang patay dahil sa masamang panahong bunsod ng Intertropical Convergence Zone at shear line ayon sa NDRRMC. Sa datos ng ahensya, may naitala ring 20 sugatan at 2 nawawala. Sa kabuuan, mahigit 100,000 pamilya ang mahigit 400,000 individual ang apektado ng masamang panahon. Kabilang sa kanilang mahigit 500 pamilya na nananatili ngayon sa 29 na evacuation center. Halos 400 bahay ang tuluyang napinsala habang halos 700 naman ang partially damaged. Dahil dito nagdeklara na ng state of calamity sa Baco, Oriental Mindoro, gayon din sa Don Marcelino at Malita sa Davao Occidental. Ayon sa Pag-asa, patuloy na magpapaulan bukas ang shear line sa malaking bahagi ng Luzon at sasabayan pa ito ng hanging amihan. Localized thunderstorm naman ang makaapekto sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang pag-ulan bukas sa ilang bahagi ng Batanes, Isabela, Cagayan, Ilocos Region, Quezon, Mindoro at Palawan. May kalat-kalat na pag-ulan naman bukas sa mga probinsya sa Visayas habang uulanin naman ang halos buong Mindanao. Hindi naman inaalis ang tsansa ng pag-ulan bukas sa Metro Manila.